What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi gumagana ang Wi-Fi, Bluetooth at pinaka power button. Nakalubog po siya. Ayan, ang model po pala nito ay Samsung E50s. So pinaalala mo po sa atin ito para maayos dahil isa po siyang followers natin mga idol. At maraming salamat sa lahat po ng nag-follow sa ating FB page. Road to 100k followers na po tayo. At ayun mga idol, i-check po natin at kung napapansin nyo, ang power button ay hindi po gumagana. Kailangan mo pa siyang isaksak para magamit. At kung napapansin nyo mga idol, sobrang nakalubog na po ang power button. Paano ba yan gawin? Isa po yan sa gagawin natin mamaya. At dahil hiningi ko po ang password nito mga idol para ma-check natin, dahil ang Wi-Fi nito at Bluetooth hindi daw po gumagana. At ayan mga idol, dahil nahingi na po natin ang password, i-check po natin. So pindutin po natin ang settings at tingnan po natin kung ano ba ang problema. At ayan na nga mga idol, sinubukan ko po siyang i-open pero steady lang siya. Hindi po nagbo-blow, hindi lumalabas ang signal ng Wi-Fi. So yun po yung issue na ipapagawa ng may-ari dito. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, kahit pindot-pindutin mo siya ay talagang puti lang po siya. Parang naka-disabled po ang system ng Wi-Fi at Bluetooth. So paano ba yan nasira at paano ba yan gagawin? So malalaman nyo po mamaya. Para makaiwas na rin kayo masira ang mga Wi-Fi ninyo, panoorin nyo po ang full video. At ayan mga idol, hindi rin po natin ma-off. Hindi na po nagre-react ang power button. Kaya ayan, buksan na po natin diretso na mga idol. At ayan, madali po natin nabuksan. At dito naman mga idol, ang kagandahan nito, first time pa po ito ma-open. At ayan, tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat. At sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyo. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, iangat po natin ang back housing. So dito natin malalaman mga idol, kung napapansin nyo po, may mga crowded na po ang mga bakal-bakal. So possible nito mga idol na nabasa ito. So isa po sa dahilan kung bakit nasisira ang Wi-Fi ng kahit anong Android phone ay dahil po yan sa pagkakabasa, kinakalawang ang pyesa. At bago natin i-check mga idol, tanggalin natin ang mga camera. At kung napapansin nyo mga idol, ito po banda dito sa bakal na yan ay parts po yan ng Wi-Fi. So kung napapansin nyo mga idol, kitang-kita po yung kalawang sa bakal pa lang. So possible na nabasa nga ito. At kung napapansin nyo, mayroon po tayong isang board dito. Malinis naman siya. Wala pong kalawang. At pagdating dito sa isa, ayan, nagdilaw-dilaw po siya. At sa ilalim ng bakal na yan, mga idol, nandyan po yung connection ng Wi-Fi. So possible na may kinalawang or may pumutok dito dahil po yan sa pagkakabasa. Kaya po nawala ang signal ng Wi-Fi, puti na lang or disabled na lang. Kaya ayan mga idol, i-check po natin. Tanggalin po natin yung bakal. So naka 350 heat temperature po tayo. So maliit lang naman po yan. Madali po siya matanggal at para makita natin kung saan ba talaga ang tama. At ayan, natanggal natin yung bakal. At kung napapansin nyo mga idol, meron pong kinalawang sa bakal. So possible na may pumutok. At ito na nga mga idol, kung napapansin nyo, kalawang na ang pyesa, ang kapasitor. So pumutok po yan mga idol. Nag-shortage po yan kaya hindi gumana ang Wi-Fi. So ayan, kitang-kita po sa bakal pa lang mga idol, nandun ang kalawang. Kaya ayan, linisan natin at tingnan natin. So kung saan ba yung pyesa na tinamaan. Kaya ayan mga idol, kitang-kita po yung nasunog na kapasitor. So short kapasitor po yan mga idol. At dahil meron tayong motherboard dito mga idol, so mapagpisahan po natin yan. So mas maganda talaga kung may mga parts kayo or may mga board kayo na mga scrap ay madali nyo po magawa ng paraan. Tanggalin po natin mga idol. At dahil pumutok na yung maliit na kapasitor, kailangan natin palitan. Kasi supply po yan mga idol. Kailangan po natin palitan para gumana. At dahil magkaiba po sila ng board mga idol, ayan, E50 po kasi itong isa, ang isa naman ay E50, so dalawa po yung IC niya. So ayan, meron namang kapasitor na parehas mga idol, so pare-parehas lang po yan ng polarity. So yun po yung tanggalin natin at ilipat natin doon sa kabila. So ayan, 350 heat temperature pa rin ang gamit natin mga idol. Ayan, natanggal na po natin. So gamit din po tayo ng plugs mga idol. Napaka-importante po nito sa pagre-repair, magbunot ng IC o magtanggal ng mga kapasitor para hindi madamay ang mga katabi niyang mga pyesa. At madali po siyang mangat mga idol dahil malusaw po kaagad ang tingga sa ilalim ng pyesa na tatanggalin mo. At ayan mga idol, natanggalan natin yung nasunog na kapasitor at palitan na po natin. Same temperature lang din po tayo mga idol. So gagamit ulit tayo ng plugs, 350 heat temperature. So maliit lang ito mga idol, pwede itong tumalsik kapag nagkataon. So babaan nyo po yung hangin dahil
Kunting mali lang dyan at malakas ang hangin mo ay magtalsikan po yan yung mga pyesa na katabi. So, ayan, pasayawin lang po natin at kakapit na po yan. At ayan mga idol, lag-apply tayo na lacquer, thinner, panglinis. At swerte tayo dito mga idol dahil yun lang po ang pumutok. At kung nagkataon na IC ang pumutok mga idol, kailangan po siyang palitan. At malalaman natin mga idol kung yun lang ba talaga ang sira. At ayan, itesting na po natin. So, hindi muna natin ikabit ang bakal mga idol na tinanggal natin yung shed. So, kapag gumawa kayo ng ganito mga idol, madalas kapag nababasa ay may mga capacitor lang talaga yan na pumutok or minsan naman yung pinaka Wi-Fi IC ay kalawangin. So, need nyo po siyang i-reball or papalitan or i-shake. So, dito mga idol, sa capacitor lang po ang una natin pinalitan. So, step by step po ang paggawa natin pala dito. Kaya, ayan, itesting na po natin at tingnan natin kung gumana na ba ang pinaka Wi-Fi at Bluetooth. Dahil kanina, disable po siya, puti na lang siya, hindi man lang siya nag-glow-glow. So, dapat nag-glow siya para gumana. At ayan, enter natin yung password at tingnan natin. At kung napapansin nyo mga idol, 100% tested po ang ginawa natin. Nag-blow na po siya. So kanina, disable po yan. Puti lang siya. At ayan, nakita na natin ang blue niya, ang Wi-Fi at Bluetooth at may possibility na gumana na yan. Kaya ayan, mamaya mga idol, i-testing natin yan. Ibalik muna natin yung shed na tinanggal natin. So optional din po yan mga idol. Pwede nyo na po yan hindi ibalik at linisan muna natin. At kung napapansin nyo mga idol, yung kalawang talaga ay hindi matanggal dahil matagal na po siguro itong nabasa. So hindi po alam ng may-ari na nabasa ito. So isa po sa dahilan kung bakit nasisira ang Wi-Fi dahil po yan sa paggagabasa. Merong mga pyesa na pumutok at kalawangin na rin minsan ang pinaka-IC kaya madalas hindi na siya gumagana. Lahat po ng Android mga idol, madalas kapag nababasa, matatamaan din ang Wi-Fi pati signal niya hindi na po gumagana. So ayan, nakabit na natin yung shed at tingnan natin mamaya mga idol, i-connect po natin sa Wi-Fi at tingnan natin kung talagang nagkukunik na ba siya. At ayan, pati pala power button dito ay papalitan po natin. Dahil kung napapansin nyo mga idol, ayan, buksan po natin, tingnan natin, tanggalin muna natin yung power flex. Kung napapansin nyo mga idol, ang pinaka-button niya, ayan, nadurog na po ang gitna, ayan, nabasag, nag-crack na po ang pinaka-power button. So, madalas yan sa paggamit yan mga idol at tumatagal talaga, nadudurog yan. At ayan, meron po tayong kapareho nito, ang Samsung A20 na power button. At buti na lang, meron akong stock nito at hindi ko pa naitapon. Kaya ayan, pagpipisahan po natin. Original power button din yan mga idol. So, maganda talaga kapag original, mas matibay, mas pangmatagalan po siya. Kaya ayan, ikabit na natin. So, mabilisan lang po ito. Hindi na natin i-repair yan. Diretso palit na para mas mabilis. So, madalas mga idol, nilalagyan po ng stick glue yan. So, hindi po nagtatagal kapag stick glue ang nilalagay. At ayan, nakabaon kanina at ngayon nakaangat na po ang pinaka-power switch. At ayan, napipindot na rin siya mga idol. So, ibig sabihin, good condition na po siya. Ito po yung luma niya, nabungi na po siya. At ayan, isarado na natin. At tingnan natin ang Wi-Fi mamaya kung talagang nagnormal na ba siya pati Bluetooth. So kapag hindi po gumana ang Wi-Fi at Bluetooth mga idol, hindi rin po gumagana ang hotspot niyan. Kaya kailangan mo talagang ipaayos ang pinaka Wi-Fi at sa mga gustong magpaayos ng ganito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julphone TV Official New Feeds at pag-usapan po natin kung magkano ang price ng singilan ng ganito. Kasi hindi po madali magawa ng ganito mga idol. So babaklasin po natin, mainitan ng board at may posibilidad na madido po yan pag nagkamali ka dyan. Kaya ayan, naglagay tayo ng T7000 sa likod at dahil meron po itong casing, hindi ko na nilagay ng guma, diretso fit na po yan. At ayan, tingnan natin yung button kung mag-una at 100% tested po ang button na ginamit natin pang Samsung A20. At ayan, kitang-kita po yung nabungi at hindi na talaga yan gagana. So, kailangan po yan palitan. At swerte tayo dahil meron tayong original na power button. At ayan mga idol, ma-check na po natin. I-connect natin mamaya at tingnan natin kung nakasagap na ba ng Wi-Fi. So, nagbo-blow na po siya kanina at tingnan natin kung makasagap ba ng Wi-Fi. At ayan mga idol, kung napapansin nyo, nagbo-blow na ang dalawa. Kanina puti, disable lang yan. At 100% gumana talaga siya. Kung napapansin nyo mga idol, meron na pong nasagap na Wi-Fi. Meron na siyang signal. So, ibig sabihin, ganun lang po ang ginawa natin. So, nasa capacitor lang po ang tama. At pati Bluetooth mga idol, nakakonect na rin siya. Konting tips lang mga idol, kapag na-check nyo ang pinaka-Wi-Fi portion na may mga kalawang or may pumutok na capacitor, huwag nyo agad palitan ng Wi-Fi IC. Sundan nyo po ang ginawa natin mga idol. Step by step nyo po gagawin bago ang IC. Kagaya nito, kung napapansin nyo, nagawa natin ng maayos at hindi na natin kailangan palitan ng IC
para hindi po kayo mas lalong mahirapan. At kung napapansin nyo mga idol, kinonect po natin siya at 100% nakakonect po talaga siya. Tested po ang ating gawain. At sana mga idol, sa pamamagitan ng video ito, nakakuha kayo ng idea at sana isupport nyo po ang ating channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.